Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamaliwanag na ilaw ay matatagpuan sa pinakmadilim na sulok ng buhay? May mga katotohanang sadyang itinatago sa likod ng mararangyang pader at may mga pag-ibig na isinisilang sa gitna ng mga anino. Paano kung ang mismong liwanag na inaakala mong nawala ay sadyang ikinubli lamang? At paano kung ang tanging makakatuklas nito ay isang pusong busilak na may kakayahang makita ang hindi kayang titigan ng mga mata? Samahan ninyo kaming buksan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Tunay na Liwanag. Nakatayo si Biaya Montesillo sa harap ng dambuhalang gate na bakal ng Hacienda de la Luz Escondida at pakiramdam niya ay nilalamon siya ng sarili itong anino. Ang pangalan ng asyenda, ang liwanag na nakatago, ay tila isang biro. Sapagkat sa tanghaling tapat na yon, ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig at hiwagang bumabalot sa lugar. Higit pa sa yaman na ipinapakita ng matatayog na pader at malawak na lupain, may kung anong bigat sa hangin na tila humihila sa kanyang papalubog. Nang bumukas ang gate, nang walang tunog, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na yon, ang bago niyang trabaho, ang bago niyang pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang pamilyar na kaba, ang takot na muling mapagbintangan, ang takot na muling mawalan ng lahat dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Iwinaksin niya ang alaala. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang may edad na babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto na gawa sa nara. "Ikaw ba si Biyaya?" tanong nito sa malumanay na boses. "Ako si Ginhawa, ang mayordoma dito sa mansyon. Halika, pumasok ka." Sa loob, lalong nanliit si Biyaya. Ang sahig na gawa sa mamahaling kahoy ay sobrang kintab na nasasalamin, ang mga naglalakihang painting sa pader at ang aranyang gawa sa kristal na nakabitin sa kisame. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may nakakabinging katahimikan. Walang halakhak, walang masayang usapan. Tanging ang mahinang tiktak ng isang lumang orasan ang sumisira sa katahimikan. Ito ang Hacienda de la Luz Escondida, paliwanag ni Yaya Ginhawa habang iginagabay siya sa pasilyo. Malaki at minsan, medyo nakakalito. Ang tanging dapat mong tandaan ay ang iyong mga tungkulin. At higit sa lahat, iwasan mong magdulot ng anumang ikagalit ni Senyora Marahuyo. Senyora Marahuyo, pag-uulit ni Biyaya. Ang fiancé ni Senyora Polinario, ang may-ari ng lahat ng ito. Sagot ni Yaya Ginhawa at sa isang saglit na wala ang nangiti sa mga labi nito. Mabait siya, pero may mga gusto siyang nasusunod. Lalo na pagdating sa nag-iisang anak ni Senyor, si Senyorito Lacan. Dinala siya ni Yaya Ginhawa sa isang malawak na sala kung saan nakaupo sa isang silyon ang isang binatang nakatingin sa kawalan. Siya si Lacan. Maputi ang kanyang balat, maayos ang tindig, at may taglay na kagandahang lalaki na tila hindi niya namamalayan. Ngunit ang mga mata niya, mga matang kulay kape, na hindi nakatitig sa kahit ano, ang siyang nagbigay ng kakaibang lungkot sa kanyang buong pagkatao. Senyorito Lacan, narito na po ang bago ninyong tagapag-alaga, si Biyaya. Magalang na wika ni Yaya Ginhawa. Nanginginig ang mga kamay ni Biyaya habang hawak ang isang bandehadong may lamang tsaa at merienda. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa sobrang kaba, natabig ng kanyang siko ang bandeha. "Layay lalang!" Isang nakakabinging ingay ang umaling-awngaw sa buong sala nang bumagsak ang mga babasagin at ang bandehadong pilak sa sahig. Napapikit si Biyaya sa hiya at takot. Hinihintay ang sigaw o galit. Ngunit bago pa man tumama sa sahig ang bandeha, sa isang iglap na halos hindi niya napansin, nakikita niya ang isang bagay na kakaiba. Nakita niyang bahagyang kumiling ang ulo ni Lacan patungo sa direksyon ng nahuhulog na bandeha. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na kilos
Isang reflex na napakabilis para sa isang taong ipinanganak na bulag. Ano ang kaguluhan yan? Isang boses na malambing ngunit may diin ng awtoridad ang pumunit sa tensyon. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Marahuyo del Fuego. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang mala porselanang kutis at itim na buhok. Maganda siya, walang duda. Ngunit ang mga mata niya, habang nakatitig kay Biyaya, ay kasing lamig ng yelo. "Patawad po, senyora," nanginginig na sabi ni Biyaya habang pinupulot ang mga bubog. Hindi siya pinansin ni Marahuyo. Nilapitan nito si Lakan at hinaplos ang buhok ng binata. "Ayos ka lang ba, mahal ko? Huwag mong intindihin ang ingay." Ngumiti ito ng matamis kay Lakan bago bumaling kay Biyaya. At ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sa susunod ay mag-iingat ka. Masyadong sensitibo ang pandinig ni Lakan." Nang hapong iyon, habang naghahanda ng panibagong tsa, hindi maalis sa isip ni Biyaya ang kanyang nakita. Baka guni-guni lang niya? Baka nagkataon lang? Muli siyang pumasok sa sala, dala ang panibagong bandeha. Naabutan niya si Marahuyo na inaabutan ng tasa si Lakan. Umupo si Biyaya sa isang sulok, nagkukunwaring nag-aayos ng mga unan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakamasid. Nakita niya ang lahat. Mula sa bulsa ng kanyang bestida, kinuha ni Marahuyo ang isang maliit na botelyang walang tatak. Inalis nito ang takip. At sa paraang tila sanay na, maingat nitong ikiniling ang botelya at nagpatak ng isang kurot ng maputing pulbos sa tasa ng tsaaan ni Lakan. Mabilis at halos hindi mahahalata. Pagkatapos ay binalik niya ang botelya sa bulsa at inabot ang tasa kay Lakan na may ngiti. "Heto, mahal ko, para kumalma ang iyong pakiramdam." Nanlamig ang buong katawan ni Biyaya. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pagkakataon. May mali. May isang malaking mali sa Hacienda de la Luz Escondida. Nang gabing iyon, matapos niyang tulungan si Lakan na maghanda para sa pagtulog, pumasok si Biyaya sa silid nito para kunin ang pinagbihisan. Madilim ang kwarto, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Akala niya ay tulog na ang binata. Ngunit habang papalapit siya sa kama, naririnig niya ang isang bulong na puno ng lungkot at pangungulila. Isang tanong na tila matagal nang kinikimkim sa dilim. Kulay. Ano nga ba ang kulay ng pag-asa? Ang tanong ni Lakan ay tila isang multong hindi humihiwalay kay Biyaya. Ano nga ba ang kulay ng pag-asa? Paulit-ulit itong umuulit sa kanyang isipan habang siya ay naglilinis, habang siya ay naghahanda ng pagkain, habang siya ay pilit na iniiwasan ang nanunuring tingin ni Marahuyo. Ang tanong na yon ay hindi nagmula sa simpleng kuryosidad. Nagmula yon sa isang pusong nangungulila. Isang pusong tila minsan nang nakakita ng kulay at ngayon ay pilit na inaalala ang anyo nito. Kinabukasan, lalong naging mapagmatyag si Biyaya. Bawat kilos ni Lakan, bawat salita ni Marahuyo ay tinitimbang niya. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay hindi na isang maliit na tinik. Isa na itong punyal na unti-unting bumabaon. At kasabay nito ay ang takot. Takot na baka siya ay nagkakamali. At mas malaking takot na baka siya ay tama. Nang hapong iyon, inutusan siya ni Marahuyo na ilabas si Lakan sa hardin para magpahangin. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Malayo sa mga tenga ng mansyon, tahimik nilang tinahak ang landas na napapalibutan ng mga rosas at sampagita. Pinaupo ni Biyaya si Lakan sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang magsimula ng usapan. "Paborito niyo po ba ang hardin, senyorito?" Mahinang tanong niya. "Lakan na lang," sagot ng binata. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. "Gusto ko rito. Nararamdaman ko ang init ng araw. Naamoy ko ang mga bulaklak. Dito hindi gaanong nakakabingi ang katahimikan." Habang sila'y nag-uusap, isang paru-parong
May matingkad na asul na pakpak ang lumipad at dumaan ng napakalapit sa mukha ni Lak. At muli, nakita ito ni Biyaya. Ang mabilis na pagkurap ng mga pilik mata ni Lakan, ang halos hindi mahahalata, ngunit tiyak na paggalaw ng kanyang mga mata na tila sinusundan ng paglipad ng paru-paro. May dumaan ba? Tanong ni Lakan. Ang ulo ay bahagyang nakakiling. Tumango si Biyaya bago na pagtantong hindi siya nito nakikita. Oo po, isang paru-paro. Anong kulay? Asul po, sagot ni Biyaya. At sa pagkakataong yon, sinadya niyang titigan ang mukha ng binata. Isang napakatingkad na asul, kasing kulay ng dagat sa tanghali. Isang munting dalangiti ang gumuhit sa mga labi ni Lakan. Isang nangiting malungkot. Asul, naalala ko ang kulay na yan. Ang pag-uusap na yan ay walang patutunguhan. Ang boses ni Marahuyo ay biglang sumulpot mula sa kanilang likuran, kasing talim ng bubog. Napatalon sa gulat si Biyaya. Nakatayo roon ang babae. Ang kanyang mukha ay balot ng isang ngingiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Biyaya, hindi ba't ang trabaho mo ay alagaan si Lakan? Hindi bigyan siya ng mga huwad na pag-asa? Sabi ni Marahuyo, ang bawat salita ay may diin. Napakalupit mong ipaalala sa kanya ang mga bagay na hindi na niya kailanman muling makikita. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman niya? Patawad po, senyora. Hindi ko po sinasadya. Sadyain mo man o hindi, pareho lang ang epekto. Putol ni Marahuyo. Hinawakan nito ang braso ni Lakan. Halika na, mahal ko. Baka lamigin ka pa rito. Habang papalayo ang dalawa, naiwang nakatayo si Biyaya, nanginginig hindi sa lamig, kundi sa galit at pagkalito. Malinaw sa kanya ang lahat. Hindi pag-aalala ang nakita niya kay Marahuyo, kundi takot. Takot na may ibang taong makakaalam sa lihim na pilit nitong itinatago. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin si Yaya Ginhawa. Naabutan niya ito sa kusina, nag-aayos ng mga kubyertos. Yaya Ginhawa, simula niya ng may pag-aalinlangan. Maari po ba akong magtanong? Tungkol kay Senyorito Lakan? Agad na lumingon-lingon ang matanda. Tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Bakit, anong tungkol sa kanya? Pabulong nitong tanong. Noon pa man po ba? Ganyan na talaga ang kondisyon niya? Nagbago ang itsura ni Yaya Ginhawa. Ang kaninang malumanay na mukha ay napalitan ng pag-aalala. Isang masayahin at bibong bata si Lakan. Halos walang boses na sagot nito. Napakatalino. Ngunit, nang dumating ang karamdaman niya, unti-unting nagbago ang lahat. Lumala ng lumala. Ibinaba ng matanda ang hawak na kubyertos. Huwag ka nang magtanong, Biyaya, para na rin sa iyong ikabubuti. May mga bagay sa pamamahay na ito na mas mabuting hayaan na lang sa dilim. Ang mga salitang yon ang lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Kung lahat ay takot magsalita, siya ang kikilos. Hating gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa banyo ni Marahuyo. Alam niyang doon itinatapon ang basura mula sa silid nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang basurahan sa ilalim ng lababo. Mga bulak, tissue, mga walang lamang bote ng pabango. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ito. Ang maliit na botelyang walang tatak. Maingat niya itong kinuha. May naiwan pang kaunting pulbos sa loob. Ito na. Ito na ang katibayan. Ang kailangan na lang niyang malaman ay kung ano ito. Hawak-hawak ang botelya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit sa kanyang paglingon, halos mapaatras siya sa takot. Ang pinto ng banyo na akala niya'y nakasara ay bahagyang nakaawang. At mula sa siwang na yon, isang malamig at pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Nakatayo sa labas si Marahuyo, nakasuot ng sedang roba. Ang mukha ay natatanglawan ng dim na ilaw sa pasilyo. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
May hinahanap ka ba, biyaya? Sa mundo ni Lakan, ang mga tunog ay may kulay. Ang boses ni Marahuyo ay matingkad na pula. Maganda pakinggan sa una. Ngunit kapag tumagal ay nakakapasong parang apoy. Ang mga yabag ni Yaya Ginhawa ay kulay lupa. Mabigat ngunit panatag. Nagpapaalala sa kanya ng seguridad. Ang boses ng kanyang ama ay kulay ginto. Maningning ngunit malayo. Tulad ng isang bituin na kaya niyang maramdaman ang init ngunit hindi mahawakan. At ang boses ni Biyaya, ang boses nito ay isang kulay na hindi pa niya narinig dati. Ito ay malambing na asul, tulad ng inilarawan nitong paru-paro. Kalmado, malinaw, at may dalang pangako ng isang malawak na kalangitan. Nakatayo si Biyaya sa gitna ng kanyang silid, ang maliit na botelya ay tila nagyelo sa kanyang palad. Ang ngiti ni Marahuyo ay hindi isang tanong. Iyon ay isang hatol. Bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na lumilipas habang ang dalawa ay nagtititigan. Isang lobo at isang tupang biglang nagkaroon ng pangil. Naglinis lang po, senyora. Nauutal na sagot ni Biyaya. Pilit na itinatago sa likod ang kamay na may hawak sa botelya. Baka po may mga naiwang basura. Dahan-dahang lumakad si Marahuyo papasok. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong bigat. Huminto ito sa mismong harap ni Biyaya. Ang matamis na amoy ng pabango nito ay tila nakakalasong bulaklak. Talaga ba? Napakasipag mo namang kasambahay. Kahit hating gabi na ay nag-aalala ka pa rin sa kalinisan. Tinaas ni Marahuyo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Biyaya. Ang kilos ay tila nagpapakita ng pagmamahal, ngunit ang lamig ng kanyang mga daliri ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ng dalaga. Pero alam mo, Biyaya, bulong nito, ang boses ay tila ahas na gumagapang. Ang sobrang pagsisipag, minsan ay napagkakamalang panghihimasok. At ayokong isipin na isa kang pakialamera. Bago pa man makasagot si Biyaya, mabilis na hinablot ni Marahuyo ang kamay na nasa likod niya. Bumagsak ang botelya sa sahig na may mahinang kalansing. Nanlaki ang mga mata ni Biyaya. Ngunit sa halip na sumigaw, isang kakaibang kalmado ang naramdaman ni Marahuyo. Yumuko ito, pinulot ang botelya at tinitigan ito. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong niya at pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Ito? Ito lang ang bitamina ni Lakan. Espesyal na timpla para palakasin ang kanyang resistensya. Masyado kang nag-iisip, Biyaya. Baka napapagod ka lang. Itinapon ni Marahuyo ang botelya sa basurahan. Sige na, bumalik ka na sa iyong silid. At sa susunod, kung may gusto kang malaman, sa akin ka direktang magtanong. Maliwanag? Walang nagawa si Biyaya kundi tumango at mabilis na umalis. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi iyon bitamina. Alam niya. At ngayon, alam na rin ni Marahuyo na may alam siya. Sa kanyang silid, nakaupo sa dilim, naramdaman ni Lakan ang pagbabago sa hangin ng mansyon. Hindi niya ito nakikita, ngunit naririnig niya sa mga yabag na nagmamadali, sa mga pinto na marahas na isinasara, sa katahimikang mas mabigat kaysa dati. May tensyong namumuo, at sa gitna ng lahat ng ito ay si Biyaya. Kinabukasan, naging doble ang pagbabantay sa kanya. Palaging nasa tabi niya si Marahuyo, ang mga kamay nito ay hindi humihiwalay sa kanyang braso. Bawat pagkaing ibinibigay sa kanya ay personal na tinitikman ni Marahuyo. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Biyaya ay tinititigan nito ng masama. Pinatugtog ni Lakan ang piano. Ito ang tanging paraan para mailabas niya ang kanyang nararamdaman. Ang mga daliri niya ay gumagalaw sa mga teklado, lumilikha ng isang malungkot na himig na puno ng pag-aalinlangan. Naalala niya ang mga pira-pirasong alaala ng kanyang kabataan, mga malalabong hugis, mga maniningning na kulay na parang mga hiyas sa dilim. Naalala niya ang pakiramdam ng pagtakbo sa damuhan, ang pakiramdam na natatanaw niya ang papalubog na araw. Ano ang nangyari?
Kailan nagsimulang maging abo ang lahat? At pagkatapos, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang batang lakan, mga 6 na taong gulang na nadapa at nagasgasan ang tuhod. Umiiyak siya at si Marahuyo, na noon ay bago pa lang sa buhay ng kanyang ama, ang lumapit sa kanya. May dala itong isang baso ng gatas. Heto, inumin mo para guminhawa ang pakiramdam mo at makatulog ka ng mahimbing. Sabi nito sa isang napakatamis na boses. At mula ng gabing iyon, nagsimulang manlabo ang kanyang mundo. Ang pagtugtog niya ay biglang naging marahas. Ang mga nota ay puno ng galit at pagkalito. Naramdaman niya ang presensya ni Biyaya sa may pintuan. Nakatayo lang ito roon, tahimik na nakikinig. Hindi ito katulad ni Marahuyo na palaging pumipilit sa kanyang tumugtog ng mga masasayang kanta para pasayahin ang bahay. Si Biyaya, nararamdaman niya, ay naiintindihan ang kalungkutan sa kanyang musika. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga tanong, ang mga alaala, ang mga pagdududa ay naglalaban-laban sa kanyang isipan. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pagbukas ng kanyang pinto. "Senyorito?" Bulong ni Biyaya. "Sinusuri ko lang po kung ayos lang kayo." Ito na ang pagkakataon niya. Nang akmang aalis na ang dalaga, nagsalita si Lakan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. "Huwag mo akong iwan." Pakiusap niya. Ang bawat salita ay puno ng pagsusumamo na matagal na niyang kinikimkim. "Maniwala ka sa akin." Ang mga salitang binitawan ni Lakan, "Maniwala ka sa akin," ay hindi isang pakiusap, kundi isang hamon, isang biglaang paglipat ng responsibilidad sa mga balikat ni Biyaya. Sa isang iglap, ang kanyang misyon ay hindi na lamang tungkol sa pagtuklas ng katotohanan para sa sarili niyang kapakanan. Ngayon, ito ay para kay Lakan, para sa binatang nakakulong sa isang mundong pinadilim hindi ng tadhana, kundi ng kasakiman. Kinabukasan, gumising si Biyaya na may bagong determinasyon. Ang takot na dati gumagapos sa kanya ay napalitan ng isang tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Ang alaala ng pagkapahiya niya sa dati niyang pinagtatrabahuan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mas matimbang ang pangangailangang iligtas si Lakan. Nagpaalam siya kay Yaya Ginhawa na uuwi muna siya sa kanilang probinsya dahil may sakit di umano ang kanyang ina. Isang kasinungalingan, ngunit isang kinakailangang kasinungalingan. Pinayagan naman siya, ngunit hindi bago siya bigyan ni Marahuyo ng isang matalim na tingin na nagsasabing, "Nagbabantay ako." Ngunit sa halip na sumakay ng bus pauwi, nagtungo si Biyaya sa bayan ng Pag-asa. Dala niya ang isang maliit na bahagi ng pulbos na nakuha niya mula sa basurahan bago ito tuluyang itinapon ni Marahuyo. Maingat niya itong isinilid sa isang maliit na plastik. Sa bayan, naghanap siya ng isang maliit at hindi kilalang laboratorio, isang lugar na hindi konektado sa mga malalaking ospital na maaaring maimpluwensyahan ng mga konsunji. Nakahanap siya ng isa sa isang eskinita, pag-aari ng isang matandang medtech, nakakilala ng kanyang tiyahin. "Ano ito, Hija?" tanong ng matanda, habang sinusuri ang mumunting butil ng pulbos. "Bitamina daw po para sa alaga ko," sagot ni Biyaya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. "Gusto ko lang pong makasiguro kung ligtas." "Maghintay ka ng tawag mula sa akin," sabi ng matanda. "Bukas, malalaman natin." Habang naglalakad pabalik sa sakayan ng bus, naramdaman ni Biyaya na may sumusunod sa kanya. Isang lalaking naka-jacket at sombrero ang palaging nasa di kalayuan. Tiyak siyang tauhan ito ni Marahuyo. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang mataong palengke, lumusot sa mga nagtitinda ng gulay at isda,
hanggang sa tuluyan niyang naiwala ang lalaki. Ngunit malinaw na ang mensahe, wala siyang ligtas na lugar. Samantala, sa Hacienda de la Luz Escondida, sinimulan ni Lacan ang sarili niyang tahimik na pagre-rebelde. Nang hapong yon, gaya ng dati, inabutan siya ni Marahuyo ng kanyang tasa ng tsa. Inumin mo ito, mahal ko, pampainit ng iyong katawan. Masama ang tiyan ko, Marahuyo. Mahinahon niyang sabi. Mamaya na lang siguro ako iinom. Nakita niya, sa kanyang malabong paningin, ang pagkairita sa mukha ng babae. Ngunit ito ang paborito mo. Ipinagtimpla kita ng espesyal. Salamat, pero sa ngayon ay ayoko muna. Pagmamatigas niya, ang maliit na pagtangging iyon ay isang malaking tagumpay para kay Lacan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mayroon siyang kontrol, gaano man ito kaliit. Nang sumunod na araw, dumating ang pribadong doktor ng pamilya, si Dr. Ramirez, para sa lingguhang check-up ni Lacan. Si Dr. Ramirez ay isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, may manipis na bigote at mga matang palaging umiiwas, tumingin ng diretso. Siya ang nagdeklara noon na congenital blindness o pagkabulaag mula pa sa pagkapanganak ang kondisyon ni Lacan. Habang nag-aayos si Biyaya sa pasilyo, sinadya niyang manatili malapit sa pinto ng silid-aklatan kung saan nag-uusap sina Marahuyo at ang doktor. Hindi na niya gaanong iniinom ang gamot. Narinig niyang sabi ni Marahuyo, ang boses ay puno ng pagkabahala. Palagi niyang sinasabing masama ang kanyang tiyan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kung gayon, kailangan nating taasan ang dosis, sagot ni Dr. Ramirez. Maari nating ihalo sa kanyang pagkain sa halip na sa tsa. Mas hindi niya mapapansin. Ngunit Marahuyo, kailangan nating mag-ingat. Ang mas mataas na dosis ay maaaring mag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang nervous system. Wala akong pakialam, singhal ni Marahuyo. Malapit na ang kasal namin ni Apollo, hindi pwedeng magkaroon ng anumang aberya. Gawin mo ang kailangang gawin. Nanlamig si Biyaya sa kanyang narinig. Hindi lang ito simpleng pagpapahina ng paningin. Ito ay isang plano na maaaring permanenteng sumira sa buhay ni Lacan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kinagabihan, habang siya'y nag-aalala sa kung ano ang susunod niyang hakbang, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello, Miss Montesillo? Ang boses ng matandang medtech mula sa laboratorio ang nasa kabilang linya. Ako nga po, sagot ni Biyaya. Nakuha ko na ang resulta, sabi ng matanda. Ang boses nito ay seryoso. Hija, hindi ko alam kung saan mo ito nakuha, pero kailangan mong mag-ingat. Bakit po? Ano po ba yon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang medtech. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal kay Biyaya. Miss Montesillo, ang dinala mo dito ay hindi bitamina. Ito ay isang uri ng potent sedative, isang kemikal na ginagamit para pakalmahin ang mga pasyenteng may matinding psychological distress. At sa dosis na nakita namin sa sample, kung matagal itong ipapainom sa isang tao, maaari itong magdulot ng pinsalang hindi na kayang maibalik pa. Ang telepono ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Biyaya. Ang mga salita ng medtech ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sentensya. Pinsalang hindi na kayang maibalik pa. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Si Lacan ay nilalason at ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa isang pinsalang permanente. Wala nang oras para sa pag-aalinlangan. Kailangan niyang sabihin kay Senyor Apolinario ang lahat. Ang ama ni Lacan, ang taong may kapangyarihang pigilan ang kabaliwang ito. Tiyak na pakikinggan siya nito. Tiyak na maniniwala ito sa kanya. Kinabukasan,
Hinanap niya ang pagkakataong makausap ng masinsina ng amo. Ngunit tila ang tadhana ay kumikilos laban sa kanya. Si Marahuyo ay parang isang anino na hindi humihiwalay kay Senyor Apolinario. Kung nasaan ang isa, naroon din ang isa pa. Ang bawat pagtatangka ni Biyaya na lumapit ay sinalubong ng matamis, ngunit mapanuring ngiti ni Marahuyo. Isang nangiting nagsasabing, "Subukan mo at makikita mo ang hinahanap mo." Desperada na, sinubukan ni Biyaya na iwanan ng isang sulat sa ibabaw ng mesa sa opisina ni Senyor Apolinario. Ngunit nang papalabas na siya, nasalubong niya si Marahuyo sa may pintuan, may hawak na kape. "Oh, Biyaya, naglilinis ka ba?" Tanong nito. Ang mga mata ay nakatuon sa nakatiklop na papel sa mesa. "Salamat. Ako na ang maglalagay nito sa tamang lugar." Kinuha ni Marahuyo ang sulat at, sa harap mismo ni Biyaya, pinunit ito sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. "Mga lumang kalat," sabi nito habang nakangiti. "Dapat ay itinatapon na." Naintindihan ni Biyaya ang mensahe. Naramdaman ni Marahuyo na nauubusan na siya ng oras at isang hayop na nasusukol ang pinakamapanganib sa lahat. Nang hapong iyon, naganap ang pinakamalala niyang bangungot. Nagkakagulo ang mga kasambahay sa sala. Naroon si Marahuyo, ang muka ay balot ng pagkabalisa, habang si Yaya ginhawa at ang iba pa ay naghahanap ng kung ano. "Nawawala," sabi ni Marahuyo. Ang boses ay nasa bingit ng pag-iyak. "Ang kwintas na diamante na regalo sa akin ni Apollo. Napakahalaga niyon sa akin. Dito ko lang yon iniwan sa ibabaw ng maliit na mesa." Sumali si Biyaya sa paghahanap, bagamat may masama na siyang kutob. Maya-maya, isa sa mga bagong katulong ang sumigaw, "Senyora, ito po ba?" Mula sa ilalim ng isang unan sa sofa, kinuha ng katulong ang kwintas. Ngunit hindi lang yon. Mayroon pang isang bagay na kasama ito, isang maliit na pitaka. Ang pitaka ni Biyaya. Huminto ang mundo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Bakit? Bakit naroon ang pitaka mo?" Tanong ni Marahuyo. Ang kanyang pagkagulat ay napapalitan ng isang anyo ng nasasaktang pagtataka. "Oh, hindi ko po alam." Nanginginig na sagot ni Biyaya. "Hindi ko po yan nilagay dyan. Hindi po ako." "Magnanakaw?" Pagtatapos ni Marahuyo sa kanyang sasabihin, ang boses nito ay biglang naging malamig at matigas. "Paano nangyari na ang nawawala kong kwintas ay natagpo ang katabi ng pitaka mo? Ipaliwanag mo, Biyaya." Dumating si Senyor Apolinario na naakit ng kaguluhan. Nang makita niya ang eksena, ang kwintas, ang pitaka, ang namumutlang mukha ni Biyaya at ang nag-iiyakang si Marahuyo, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. "Senyor, hindi po totoo yan. Isang patibong po ito." Desperadong pakiusap ni Biyaya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Muli, nangyayari na naman ito. Ang parehong akusasyon, ang parehong kahihiyan. "Patibong?" Tumawa si Marahuyo ng mapait. "Bakit naman kita gagawa ng patibong? Ano ang makukuha ko roon? Biyaya, itinuring kitang pamilya. Pinagkatiwalaan kita. Bakit mo ito ginawa sa akin?" Si Lakan, na nakaupo sa kanyang silyon, ay narinig ang lahat. "Hindi totoo yan, di totoo yan." Sigaw niya. Ang boses ay nagpapahayag ng galit na hindi pa naririnig ng sino man mula sa kanya. "Hindi magnanakaw si Biyaya. Marahuyo, itigil mo na ito." Sinubukan niyang tumayo, ngunit sa kanyang pagmamadali at sa epekto ng gamot na nasa kanyang katawan, natalisod siya at bumagsak sa sahig. "Lakan," sigaw ni Marahuyo. Agad na dinaluhan ang binata. Ngunit si Senyor Apolinario ay hindi kumilos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Biyaya. Malamig at walang emosyon. "Tumawag kayo ng pulis," utos niya sa isang guwardiya. "Apollo, huwag," pigil ni Marahuyo.
Baka nagkamali lang siya. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Isang anghel na may pusong mapagpatawad. Ngunit umiling si Senyor Apolinario. Hindi ko palalampasin ang pagnanakaw sa pamamahay ko. Habang papalapit ang mga gwardiya, tiningnan ni Biyaya si Lakan na pilit na bumabangon habang umiiyak sa sahig. Tiningnan niya si Yaya Ginhawa na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. At tiningnan niya si Senyor Apolinario, ang taong inakala niyang magiging kakampi niya, na ngayon ay siyang humahatol sa kanya. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, at ang tanging pag-asa ni Lakan. Habang hinihila siya palabas, lumingon si Marahuyo sa kanya. Ang mga luha ay nawala na sa mukha nito. Sa halip, isang ngiti ng ganap na tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nakita lamang ni Biyaya. Sinabi ko na sa'yo, bulong nito na siya lang ang makakarinig. Ito ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar. Ang huling narinig ni Lakan ay ang pagsara ng malaking pinto sa harapan. Ang tunog na yon ay hindi lang pagsasara ng isang pinto. Iyon ang tunog ng pagsasara ng lahat ng bintana ng pag-asa sa kanyang madilim na mundo. Ang sigaw ni Biyaya habang siya'y kinakaladkad palabas ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib, paulit-ulit. Hindi siya magnanakaw. Pakawalan ninyo siya. Sigaw niya, sinusubukang bumangon mula sa sahig. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas, malambot na parang putik. Ang epekto ng gamot na pinalala ng biglaang pagbugso ng kanyang damdamin ay ginawa siyang isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Lakan, tama na. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ang malambing na sabi ni Marahuyo habang pilit siyang itinayo. Ang haplos nito sa kanyang balat na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang apoy na nakakapaso. Huwag mo akong hawakan. Buong lakas niyang iwinaksi ang kamay nito. Kasalanan mo ito. Isa kang demonyo. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang pagbabago sa tono ni Marahuyo. Nawala ang pagkukunwari. At ano ang magagawa mo? Ang sagot nito, malamig at walang pakundangan. Isang bulag na walang silbi? Sino ang paniniwalaan nila Lakan? Ikaw o ako na siyang nag-aalaga sa iyo araw-araw? Dinala siya ng mga gwardiya sa kanyang silid, isang marangyang kulungan. Ikinandado ang pinto mula sa labas. Sumigaw siya hanggang sa mamaos. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at pinagsusuntok ang pinto hanggang sa manakit ang kanyang mga buko. Walang saysay, walang nakikinig. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tila isang kumunoy na dahan-dahang humihigop sa kanya pababa. Si Biyaya, ang tanging taong naniwala sa kanya, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng dahilan para muling umasa. At ngayon, nawala ito dahil sa kanya, dahil sa kanyang kahinaan. Lahat ng mga alaala ay bumalik. Ang bawat tasa ng tsaa na may halong lason, ang bawat matamis na salita ni Marahuyo na may nakatagong kamandag, ang bawat pagtanggi ng kanyang ama na pakinggan ang kanyang mga duda. Paano siya naging ganito kabulag, hindi lang sa mata, kundi sa pag-iisip? Paano niya hinayaan ang isang ahas na mamuhay sa kanilang tahanan at unti-unting tuklawin ang lahat ng mahalaga sa kanya? Ang galit sa kanyang dibdib ay sumiklab. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Galit kay Marahuyo. Galit sa kanyang ama. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Sa kanyang galit, kinapa niya ang mesang nasa kanyang tabi. Naramdaman niya ang malamig at makinis na porselana ng tasa ng tsaa, ang parehong tasa na laging ginagamit ni Marahuyo para sa kanya. Sa isang marahas na kilos, hinagis niya ito sa kabilang dulo ng silid. Karas! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ngunit kasabay ng tunog na yon,
may nangyaring kakaiba. Sa isang iglap, sa gitna ng kanyang galit at panlalabo ng paningin, may nakita siyang isang kislap, isang maliit ngunit malinaw na kislap ng liwanag. Ang sinag ng buwan na tumama sa mga bubog na kumalat sa sahig. Hindi ito katulad ng dati. Hindi ito ang malabong anyo ng liwanag na nakasanayan niya. Ito ay malinaw, matingkad. Parang isang bituin na biglang sumulpot sa madilim niyang kalangitan. Napahinto siya sa paghinga. Tinitigan niya ang mga bubog at dahan-dahan ang mga kislap ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Nakita niya ang gilid ng kanyang kama, ang anino ng bintana. Ang mga hugis ay nagiging mas malinaw, mas buo. Ang galit, ang adrenaline, ang biglaang pagtigil sa pag-inom ng gamot sa loob ng 2 araw. Lahat ng ito ay tila nagsama-sama upang pansamantalang itulak palayo ang ulap na bumabalot sa kanyang mga mata. Nakakakita siya, hindi pa perpekto, ngunit mas malinaw kaysa sa naaalala niya sa loob ng maraming taon. Nang mga sandaling iyon, ang mabigat na pinto ng kanyang silid ay dahan-dahang bumukas. Inaasahan niyang makikita si Marahuyo o ang isang gwardiya. Ngunit hindi. Ang nakatayo roon ay ang kanyang ama, si Apolinario Consunji. Ang mukha nito ay hindi galit, hindi rin nag-aalala. Sa halip, mayroon itong isang kakaibang kalmado, isang katahimikang hindi niya pa nakikita rito dati. Tinitigan siya ni Apolinario. Tinitigan nito ang kanyang mga mata na ngayon ay hindi na blangko, kundi nakatutok, nakapokus sa sahig kung saan nagkalat ang mga bubog. Dahan-dahang lumakad si Apolinario papalapit. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat, isang bigat na hindi lang pisikal, kundi puno ng kahulugan. "Anak," sabi ni Apolinario. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Isang boses na tila naghihintay ng tamang sandali para magsalita. "Kailangan mong maging matatag." Tumingala si Lacan sa kanyang ama. Ang mga hugis sa mukha nito ay dahan-dahang nagiging malinaw. Ngayon na ang oras. Dinala si Biyaya sa isang maliit na silid malapit sa entrada ng mansyon kung saan naghihintay ang mga gwardya. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ito na ang katapusan. Muli, siya ay isang magnanakaw sa mata ng lahat. Ang kanyang pangalan ay muling madudungisan at ang katotohanang pinipilit niyang isalba ay mananatiling nakalibing sa dilim. Napapikit siya. Tinatanggap na ang kanyang mapait na kapalaran. Wala na siyang magagawa. Ngunit ang tawag sa pulis ay hindi dumating. Sa halip, ang pinto ay bumukas at pumasok si Senyor Apolinario mag-isa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Halos walang mababakas na emosyon. "Maari na kayong bumalik sa inyong mga pwesto," utos niya sa mga gwardya. Sumunod naman ang mga ito ng walang tanong. Naiwan silang dalawa ni Biyaya sa nakakabinging katahimikan. "Senyor, maniwala po kayo sa akin." "Tumahimik ka muna." Putol nito sa kanya. Hindi galit, ngunit may bigat ng awtoridad. Lumabas ito ng silid. Akala ni Biyaya ay iiwanan na siya, ngunit bumalik ito kasama si Marahuyo na ang mga mata ay namumugto pa rin sa pekeng pag-iyak. "Apollo, mahal ko, ano ang gagawin natin sa kanya?" tanong ni Marahuyo. Humarap si Senyor Apolinario sa dalawa. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan, deklara niya sa isang boses na pinal at hindi mapapasubalian. "Naalala ko na. Iniwan ko ang kwintas sa ibabaw ng mesa sa tabi ng sofa bago ako umalis kanina para sagutin ang isang tawag. Marahil ay nalaglag ang pitaka ni Biyaya mula sa kanyang bulsa nang siya ay naglilinis at hindi niya namalayan. Nagkataon lang na napunta ito sa ilalim ng parehong unan. Walang may kasalanan." Natigilan si Marahuyo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Naghahanap ng salitang sasabihin. Kita ni Biyaya ang kislap ng pagkabigo at galit sa mga mata nito.
Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pilit na pag-unawa. Gaganon ba, mahal ko? Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin, biyaya. Masyado lang akong nabigla. Tapos na ang usapang ito, sabi ni Senyor Apolinario. Biyaya, maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Tuliro at hindi makapaniwala. Tumango na lang si Biyaya at mabilis na umalis. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit siya biglang ipinagtanggol ng taong humatol sa kanya kanina lang? Nang gabing iyon, habang siya ay nag-aayos sa kusina, isang katulong ang lumapit sa kanya. Pinapatawag ka ni Senyor Apolinario sa kanyang pribadong opisina. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Baka ngayon na siya tuluyang sisantihin nang walang nakakaalam. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng opisina. Pasok. Pagpasok niya, nakita niya si Senyor Apolinario na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ikinumpas nito ang kamay sa silyang nasa harapan niya. Maupo ka, Biyaya. Nanginginig siyang umupo. Alam kong naguguluhan ka. Panimula ng matandang konsunji. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. At may karapatan kang malaman kung bakit. Kinuha nito ang isang brown na folder mula sa drawer at inilapag sa mesa. Matagal na akong may hinala. Kay Marahuyo, ilang buwan na. Ang kanyang paggasta, ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan. May mga bagay na hindi nagtutugma. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga kopya ng bank statement, mga litrato ni Marahuyo na kasama si Dr. Ramirez sa labas ng ospital, at mga listahan ng mga tawag sa telepono. Ang kalagayan ni Lacan. Hindi ako doktor, pero alam kong hindi ito pangkaraniwan. Pagpapatuloy niya. Kaya't nagpa siya akong mag-imbestiga ng palihim. Nang mag-apply ka para sa trabaho, nakita ko ang iyong record, malinis. Bukod sa isang insidente ng pagnanakaw na ibinasura rin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naisip ko, ang isang taong minsan nang napagbintangan ay magiging mas maingat, mas mapagmatiyag. Ikaw ang ginawa kong pagsubok. Hindi makapagsalita si Biyaya. Siya ay isang pain. Hindi ko inasahan na ganito kabilis mong matutuklasan ang lahat. Pag-amin ni Senyor Apolinario. Ang ginawa niyang pagbintang sa'yo kanina ang nagkumpirma sa lahat ng hinala ko. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong takot na mabisto. Kaya, naniniwala po kayo sa akin? Halos pabulong na tanong ni Biyaya. Naniniwala ako sa ebidensya, Biyaya. At ikaw, ang iyong katapangan, ang nagbigay sa akin ng nawawalang piraso ng palaisipan. Sabi nito. Ngunit hindi pa ito tapos. Kailangan natin ng isang matibay na pruweba na hindi niya matatanggi sa korte, isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa gamot. Dito na nag-iba ang tono ng boses ni Senyor Apolinario. Naging mas seryoso ito, mas mapanganib. Kailangan kita, Biyaya. Kailangan ko ang iyong mga mata at tainga sa loob ng pamamahay na ito. Manatili ka bilang isang kasambahay. Magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na nag-iisa. Ito ay isang alok na hindi niya inaasahan. Isang alyansa sa pagitan ng isang hamak na kasambahay at isang bilyonaryo. Ngunit iisa ang kanilang layunin. Ang mailigtas si Lacan. Gagawin ko po. Buong tapang na sagot ni Biyaya. Tumango si Senyor Apolinario. Isang bahagyang nangiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling. Mayroon tayong plano. Ngunit may isang bahagi ito na mapanganib at mangangailangan ng pinakamalaking sakripisyo. Ano po iyon, Senyor? Sumandal si Senyor Apolinario sa kanyang silya at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa pader patungo sa silid ng kanyang anak. Kailangang magpanggap ni Lacan na patuloy siyang nagtitiwala kay Marahuyo habang palihim niyang itinitigil ang pag-inom sa lason na ibinibigay nito. Nagsimula ang pinakamahabang pag-arte sa buhay ni Lacan.
Matapos ipaliwanag ng kanyang ama ang buong plano, naintindihan niya ang bigat ng kanyang gagampanan. Kailangan niyang muling isuot ang maskara ng kahinaan, ang balatkayo ng isang binatang bulag na walang kamuwang-muwang, habang sa loob-loob niya ay isang digmaan ang nagaganap. Ang unang araw ay ang pinakamahirap. Pumasok si Marahuyo sa kanyang silid na may dalang agahan, kasama ang pamilyar na tasa ng tsa. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng dati, ngunit ngayon, nakikita na nila Kan ang lason sa likod ng nangiting iyon. "Magandang umaga, mahal ko," bati nito. "Na-miss kita. Ipinaghanda kita ng iyong paboritong agahan." "Salamat, Marahuyo," sagot ni Lakan. Pinipilit na panatilihing normal ang kanyang boses. Pinanood niya itong ihalo ang isang bagay sa tsa. Ang kanyang mga kamay ay halos manginig sa galit. Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama. "Huwag kang magpapadala sa emosyon. Ang bawat kilos mo ay sinusubaybayan." Inang iabot sa kanya ni Marahuyo ang tasa, tinanggap niya ito. Ngunit habang nagkukunwaring umiinom, sinadya niyang matabig ang isang florera sa mesang nasa kanyang tabi. "Naku!" sigaw ni Marahuyo. Ang atensyon ay napunta sa nabasag na florera at natapong tubig. Sa pagkakataong yon, mabilis na ibinuhos ni Lakan ang laman ng tasa sa isang malapit na paso ng halaman. "Patawad," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagsisisi. "Ang clumsy ko talaga." "Ayos lang, mahal ko," sagot ni Marahuyo. Kahit na narinig ni Lakan ang bahagyang inis sa tono nito. Aksidente lang yon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na sayaw. Sa bawat pag-iwas niya sa lason, kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi ito mahalata. Minsan, sasabihin niyang malamig na ang tsaa. Minsan, ipapatong niya ito sa isang lugar at makakalimutan. Bawat araw na lumilipas na walang lason sa kanyang sistema, mas lumilinaw ang kanyang paningin. Ang mga dating malabong hugis ay nagkakaroon na ng mga gilid at detalye. Ang kulay abo na mundo ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. Mahina sa una, tulad ng isang kupas na litrato, ngunit naroon ang berde ng mga dahon sa hardin, ang pula ng mga rosas, ang kayumanggi ng piano, at si Biyaya. Nagkikita sila ng palihim. Sa gabi, kapag ang lahat ay tulog na, tahimik na pupunta si Biyaya sa kanyang silid. Hindi sila nagsasalita. Sa halip nagsusulat si Biyaya sa isang maliit na whiteboard. "Kailangan natin ng matibay na ebidensya." Sulat nito isang gabi. Isang bagay na magpapatunay na si Dr. Ramirez ay kasabwat niya. Tumango si Lakan. Alam niya kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang lumang telepono ni Marahuyo. Naalala niyang minsan itong nagreklamo na nasira ang dati nitong telepono at itinago na lang sa isa sa mga drawer sa silid nito. Maaring naroon pa ang mga lumang mensahe. Kinabukasan, habang nasa banyo si Marahuyo, isinagawa nila ang kanilang plano. Si Biyaya ay nagbantay sa labas habang si Lakan ay pumasok sa silid ng babae. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya roon na may kakayahang makakita. Ang silid ay puno ng mga mamahaling gamit, ngunit ang hangin ay tila mabigat at nakakasakal. Ginamit niya ang kanyang mga kamay, nagkukunwaring kinakapa ang daan, habang ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. Binuksan niya ang unang drawer, mga alahas. Ang pangalawa, mga pampaganda. At sa pangatlo, sa ilalim ng mga sutlang panyo, nakita niya ito. Ang luma nitong telepono. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Sakto, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. "Lakan, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Marahuyo, puno ng pagtataka. "Hinahanap kita," sagot ni Lakan, pinapanatili ang kanyang blangkong tingin. "Akala ko ay nasa hardin ka. Naligaw yata ako." Tinitigan siya ni Marahuyo ng ilang segundo.
Sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, ngumiti ito. Kawawa ka naman, mahal ko. Halika, samahan na kita pabalik sa iyong silid. Nang gabing iyon, sinubukan nilang buksan ang telepono. Gumana ito. Ngunit ang kanilang tuwa ay agad na napalitan ng pagkadismaya. Ang mga mensahe sa pagitan ni Marahuyo at ng isang numerong may pangalang DR ay naroon nga. Ngunit ang mga ito ay nakakode. Mga salitang tulad ng vitamins, shipment, dosage. Walang direktang magpapatunay ng kanilang krimen. Habang pinag-aaralan nila ang telepono, isang pangyayari ang muling gumulat sa buong mansyon. Sa oras ng hapunan, masayang ibinalita ni Marahuyo kay Senyora Polinario. Sa harap ng lahat ng mga kasambahay, ang isang balitang magpapabago sa lahat. Apollo, mahal ko? Sabi nito, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Magiging ama ka na. Nagdadalang tao ako. Natigilan ang lahat. Napatingin sila kan sa kanyang ama na kahit sa malabo niyang paningin ay kitang-kita ang pagkabigla. Isang bata, isang bagong tagapagmana. Ang alas ni Marahuyo. Napatingin siya kay Biyaya na nakatayo sa isang sulok at sa isang sandali ng kalinawan na hindi pa niya naranasan kailanman. Nakita niya ito. Nakita niya ang kanyang mukha. Ang hugis ng kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga labi na bahagyang nakaawang sa pagkabigla. Ang kanyang buong itsura. Sa loob ng maraming taon, siya ay isang boses lamang na may kulay ng asul. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng nagbigay ng kulay sa pag-asa. At sa gitna ng bagong krisis na ito, iyon ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang balita ng pagbubuntis ni Marahuyo ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng Hacienda de la Luz Escondida na nag-iwan ng nakakabinging katahimikan at alingaw-ngaw ng kawalang katiyakan. Para kay Marahuyo, ito ang kanyang huling alas, ang kanyang pinakamatibay na pananggalang. Isang bagong tagapagmana ng pamilya, Consunji. Sinong maglalakas loob na sakta ng ina ng susunod na henerasyon? Para naman kina Biyaya Lacan at Senyora Polinario, ito ay isang malaking dagok sa kanilang mga plano. Ang oras ay hindi na nila kakampi. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at desidido bago pa man tuluyang makonsolida ni Marahuyo ang kanyang kapangyarihan. Kinagabihan, sa opisina ni Senyora Polinario, naganap ang isang pulong na puno ng tensyon. Isa itong malaking problema, sabi ni Senyora Polinario. Ang kanyang boses ay bakasang pag-aalala. Kung totoo ngang buntis siya, magiging komplikado ang lahat. Mahihirapan tayong gumawa ng legal na hakbang laban sa kanya. Hindi ito totoo, biglang sabi ni Lacan. Ang kanyang boses, na dati mahina, ay mayroon ng bagong bigat at kumpiyansa. Tumingin siya sa direksyon ng kanyang ama. May narinig akong pag-uusap nila ni Dr. Ramirez sa telepono noong isang araw. Masyadong mahina para maintindihan ko ang lahat, pero narinig ko ang mga salitang pekeng resulta at tamang tiyempo. Napatingin si Biyaya at Senyora Polinario kay Lacan, puno ng pag-asa. Kung gayon, sabi ni Senyora Polinario, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang mga mata. Kailangan nating pabilisin ang lahat. Kailangan nating isagawa ang huling akto ng ating palabas. Nagpasya si Senyora Polinario na magdaos ng isang marangyang hapunan, ang opisyal na dahilan upang ipagdiwang ang nalalapit nilang kasal ni Marahuyo at ang pagdating ng kanilang magiging anak. Ang tunay na dahilan, ito ang magiging entablado para sa pagbagsak ng reyna. Inimbitahan niya ang ilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo, mga taong magsisilbing saksi sa gabing iyon. Ang gabi ng hapunan ay dumating. Ang mansyon ay napuno ng mga bisita, ng tunog ng marahang musika at ng amoy ng mga mamahaling pabango at pagkain.
Ang lahat ay nakangiti, nag-uusap at nagtatawanan. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ngunit sa likod ng mga maskarang yon, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Marahuyo ang reyna ng gabi. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Ang kanyang kamay ay palaging nakahawak sa kanyang tiyan. Isang banayad, ngunit malinaw na paalala sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nasa tuktok ng kanyang tagumpay. Si Biyaya ay tahimik na nagsisilbi sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Itinatago ang rumaragasang kaba sa kanyang dibdib. Habang inilalapag niya ang isang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Lakan na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Handa na sila. Matapos ang hapunan, tumayo si Senyor Apolinario. Hawak ang isang baso ng champagne. Mga kaibigan, simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nais kong itaas ang aking baso para sa aking mapapangasawa, si Marahuyo, at sa bagong buhay na paparating sa aming pamilya. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Marahuyo, isang nangiting nagliliwanag. At bilang pagpupugay sa kalusugan ni Marahuyo at ng aming anak, pagpapatuloy ni Senyor Apolinario, nais kong pasalamatan ang taong walang sawang nag-alaga sa aming pamilya, lalo na sa aking anak na si Lakan, walang iba kundi si Dr. Ramirez. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Biyaya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Marahuyo. Isang malaking screen na nakatago sa likod ng isang painting ang biglang bumaba. Mayroon akong isang maikling video na nais kong ibahagi sa inyo. Isang pagpapakita kung gaano kamaalaga si Marahuyo kay Lakan. Nagsimulang umandar ang video. Noong una, mga larawan ito ni na Marahuyo at Lakan na magkasama. Ngunit pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Isang itim at puting kuha mula sa isang security camera na palihim na ipinakabit ni Senyor Apolinario sa sala. Malinaw na ipinapakita nito si Marahuyo na naglalagay ng pulbos sa tasa ng tsaa ni Lakan, paulit-ulit. Araw-araw, huminto ang tawanan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ano ito, Apollo? Tanong ni Marahuyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay bitamina. Ang mga bitaminang inireseta ni Dr. Ramirez para palakasin siya. Talaga ba? Tanong ni Senyor Apolinario. Dahil ayon sa resulta ng pagsusuri mula sa isang independenteng laboratorio, ipinakita niya ang isang dokumento. Ang bitaminang pseudoindibeminang ito ay isang potenteng sedative na maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa nervous system. Kasama iyan sa protocol para pakalmahin ang kanyang mga ugat. Desperadong katwiran ni Marahuyo. Tumingin siya sa mga bisita, humihingi ng simpatya. Hindi ninyo naiintindihan kung gaano kahirap alagaan ang isang taong may kapansanan. Ang lahat ng maskara ay nalaglag na. Ito na ang huling pagtatanggol ng isang nasusukol na reyna. Ngumiti si Marahuyo ng isang mapait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Kahit anong sabihin ninyo, walang saysay ang lahat ng ito. Dahil dinadala ko sa aking sinapupunan ang tagapagmana ng pamilya Consunji, ang dugo at laman ng inyong pamilya. Tumingin siya kay Lakan na nanatiling tahimik sa buong panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. At ikaw, sabi niya, ikaw ang magiging saksi para sa akin, hindi ba? Mahal ko, na palagi kitang inalagaan na ako lang ang nag-iisang nagmahal sa'yo sa kabila ng iyong kalagayan. Mariti, ang mapanuyang tanong ni Marahuyo ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hamon na inihagis niya sa gitna ng silid. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng pagdududa sa kanya ay ngayon ay napunta kay Lakan. Siya, ang biktima, ang bulag na tagapagmana, ang naging bigla ang hukom sa gabing iyon. Ang kanyang salita
Ang magiging huling pako sa kabaong ni Marahuyo o ang magiging lubid na sasagip dito? Nakatayo si Biyaya sa isang sulok, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Magsalita ka, Lakan, bulong ng kanyang isipan. Ngayon na ang oras. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. At pagkatapos, dahan-dahan, tumayo si Lakan mula sa kanyang silya. Ang kilos ay simple lamang, ngunit para sa lahat ng nakakakilala sa kanya, ito ay isang lindol. Ang kanyang pagtayo ay hindi na tulad ng dati. Hindi na alanganin, hindi na nangangapa. Tumayo siya ng tuwid at may bigat. Isang prinsipe na muling inaangkin ang kanyang trono. Ngunit hindi iyon ang gumulat sa lahat. Ito ay ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata na sa loob ng maraming taon ay blangko at walang direksyon, ay ngayon ay may focus. Isang matalim, hindi natitinag na focus. At ang focus na yon ay nakatuon sa iisang tao lamang, si Marahuyo. Mahal kita, Marahuyo? Ulit ni Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na tila yelo, isang boses na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Palagi kong iniisip na ang pagmamahal mo ay kulay abo, katulad ng mundo ko. Isang pagmamahal na nakakapa, ngunit hindi tunay na nakikita. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Marahuyo. Bawat hakbang niya ay tiyak. Bawat hakbang ay isang dagundong sa sahig na gawa sa marmol. Napaurong si Marahuyo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng unang bahid ng tunay na takot. Paano? Nauutal niyang tanong. Ngunit ngayon, pagpapatuloy ni Lakan, huminto siya isang pulgada na lang ang layo mula sa babae. Sa unang pagkakataon, nakikita ko ng malinaw ang tunay na kulay ng iyong pagtataksil. Ang mga huling salita ay tila isang kidlat na tumama sa silid. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkabigla. Nakakakita si Lakan Consunji. Itinaas ni Lakan ang kanyang kamay, hindi para saktan ito, kundi para ituro ang isang bagay na kumikinang sa buhok nito. Ang aguhon sa iyong buhok, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Isang ahas na gawa sa esmeralda na may mga matang ruby. Napakagandang regalo mula kay Dr. Ramirez, hindi ba? Ang mukha ni Marahuyo ay biglang namutla na parang papel. Ang aguhon ay isang lihim na regalo mula sa doktor. Isang bagay na imposibleng malaman ni Lakan. Maliban na lang kung... At ang tungkol sa iyong dinadala, dagdag ni Lakan, ang kanyang boses ay lalong lumamig. Ang alas na sa tingin mo ay magliligtas sa iyo. Ay humarap siya sa kanyang ama at sa mga bisita. Noong isang araw, narinig ko ang pag-uusap ni Marahuyo sa telepono, isang tawag sa isang klinika sa ibang bansa. Akala niya ay mahina ang aking pandinig, gaya ng aking paningin. Tumingin siyang muli kay Marahuyo, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Binabati kita, Marahuyo, sabi ni Lakan, at sa unang pagkakataon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napakagaling mong artista, ngunit kahit ang pinakamagaling na pag-arte ay may katapusan. Ang pagbubuntis ay isang kasinungalingan, isang plano para makakuha ng pekeng medical records para lokohin ang aking ama. Iyon na ang huling dagok. Hindi! Sinungaling! Lahat kayo ay sinungaling! Sigaw ni Marahuyo, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho at ang natira ay isang halimaw na puno ng galit at desperasyon. Hindi mo yan nakikita. Imposible. Bulag ka. Bulag ka. Subalit huli na ang lahat. Ang kanyang pagwawala ay siya na rin kanyang pag-amin. Mula sa gilid ng silid, dalawang pulis na naka-plain clothes na kanina pa pala nagpapanggap na bisita ang lumapit sa kanya. Marahuyo del Fuego, inaaresto ka namin para sa multiple counts of fraud at attempted murder.
Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang mga mata ni Marahuyo ay puno ng sukdulang pagkamuhi, nakatitig kay Lakan. Ngunit si Lakan ay hindi na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, habang ang mga bisita ay nagkakagulo at ang mga pulis ay inilalabas si Marahuyo, ang mga mata ni Lakan ay naglakbay sa buong silid, hinahanap ang isang tao. Nakita niya si Biyaya na tahimik na nakatayo sa sulok, ang mga luha ng tagumpay at ginhawa ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa gitna ng magulong silid. Sa isang sandali, ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging nakikita ni Lakan ay siya, ang babaeng unang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maniwala. Dahan-dahanan siyang lumakad papalapit dito, nilagpasan ng kanyang ama, ang mga naguguluhang bisita, at ang mga anino ng kanyang madilim na nakaraan. Tumayo siya sa harap nito, at sa gitna ng lahat, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin nang may liwanag sa kanyang mga mata. Biyaya, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasasalamat. Ngayon, gusto kong makita ang kulay ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa Hacienda de la Luz Escondida ay unti-unting humupa at ang bigat na dating bumabalot sa mansyon ay napalitan ng isang magaan at maaliwalas na hangin. Si Marahuyo del Fuego kasama si Dr. Ramirez ay humarap sa hustisya. Ang kanilang mga kaso ay naging laman ng balita, isang modernong kwento ng panlilinlang at kasakiman. Ngunit sa loob ng hacienda, ang focus ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa paghilom. Ang mundo para kay Lakan ay isang bagong aklat na sabik niyang binabasa araw-araw. Sa tulong ng mga pinakamahuhusay na doktor at therapist, ang kanyang paningin ay patuloy na lumilinaw. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay hindi pisikal, kundi mental. Ang kanyang utak ay kailangang matutong muli kung paano bigyang kahulugan ang liwanag, kulay at hugis. Ang letrang iyan ay B, sabi ni Lakan. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinusundan ang malaking letra sa isang libro. Nakaupo sila ni Biyaya sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin, ang parehong lugar kung saan una silang nagkaroon ng tunay na ugnayan. Tama po. Nakangiting sagot ni Biyaya. Hindi na siya isang kasambahay. Iginiit ni Senyor Apolinario na manatili siya bilang isang personal na kasama o companion para kay Lakan. Isang posisyong tinanggap niya nang may bahagyang pag-aalinlangan, ngunit may malaking kagalakan sa kanyang puso. Ang kanilang mga araw ay napupuno ng mga ganitong eksena. Pagtuturo, pagbabasa, at simpleng pagtuklas. Para kay Lakan, ang bawat bagay ay isang milagro. Ang iba't ibang kulay ng berde sa damuhan, ang paraan ng pagsasayaw, ng alikabok sa sinag ng araw, ang mga linya sa palad ni Biyaya. Isang hapon, naabutan ni Lakan ang kanyang ama na nakatayo sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa malawak na lupain ng kanilang hacienda. Lumapit siya at tumabi rito. Matagal silang hindi nagsalita. Parehong pinapakiramdaman ang bagong yugto ng kanilang relasyon. Patawarin mo ako, anak, biglang sabi ni Senyor Apolinario. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi pa naririnig ni Lakan dati. Naging bulag din ako. Ang aking pagnanais na makahanap ng bagong kaligayahan ay halos sumira sa buhay mo. Tumingin si Lakan sa kanyang ama. Ngayon, nakikita na niya ang mga kulubot sa gilid ng mga mata nito, ang mga puting buhok sa kanyang sentido, mga palatandaan ng pagod at kalungkutan. Pareho tayong naging biktima, Papa, sagot ni Lakan. Ang mahalaga ay nagising na tayo. Inakbayan ni Senyor Apolinario ang kanyang anak, isang kilos na matagal na nilang hindi nagagawa. Sa sandaling iyon, ang pader na namagitan sa kanila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho.
Habang gumagaling si Lakan, lalong lumalalim ang ugnayan nila ni Biyaya. Ang pasasalamat na dating nararamdaman ni Lakan ay namumulolaklak at nagiging isang bagay na mas malalim, mas makulay. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa hardin ng mga rosas, pumita si Lakan ng isang bulaklak na kulay rosas. Inabot niya ito kay Biyaya. Noon, inilalarawan mo lang sa akin ang kulay nito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalaga. Ngayon, nakikita ko na. Ngunit ang kulay nito ay walang-wala kumpara sa ganda ng nakikita ko sa'yo. Namula si Biyaya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Alam niya, nararamdaman niya ang pagbabago sa pagitan nila. Ngunit kasabay ng kilig ay ang pag-usbong ng isang pamilyar na takot. Nang gabing iyon, habang sila'y nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kabilugan ng buwan, naglakas loob si Lakan. Biyaya, sabi niya, dahan-dahang kinukuha ang kamay ng dalaga. Mula nang dumating ka, hindi mo lang ibinalik ang aking paningin. Ibinalik mo ang aking buhay. At ngayon, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka. Mahal kita, Biyaya. Ang mga salitang yon na matagal nang hinihintay ni Biyaya ay nagdulot ng tuwa at sakit sa kanyang dibdib. Bumitaw siya mula sa pagkakahawak ni Lakan. Lakan, ang nararamdaman mo, baka pasasalamat lang iyan. Sabi niya, umiiwas ng tingin. Ako ang unang taong nakasama mo sa iyong paggaling. Natural lang na makaramdam ka ng ganyan. Hindi, mariing sabi ni Lakan. Alam ko ang pagkakaiba. Pero paano kung hindi? Tanong ni Biyaya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Dala ng isang takot na matagal na niyang itinatago. Paano kung sa paglipas ng panahon, kapag mas marami ka nang nakita, kapag mas lumawak na ang iyong mundo, makakita ka ng mas makulay na tanawin? Huminga siya ng malalim. Inilalabas ang pinakabuod ng kanyang pangamba. Paano kung makalimutan mo ako? Ang tanong ni Biyaya ay tila isang anino na bumalik mula sa nakaraan. Isang anino ng pagdududa na pilit nilalabanan ni Lakan hindi lang sa kanyang paningin, kundi maging sa kanyang puso. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot ng isang taong minsan nang nasaktan at natatakot ng sumugal muli. At naunawaan niya, hindi sapat ang mga salita para pawiin ang ganitong uri ng pangamba. Kailangan niya itong ipakita. Hindi sumagot si Lakan sa tanong nito. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay nito at sinabing, magtiwala ka sa akin, isang beses pa. Sa sumunod na linggo, naging abala si Lakan sa isang lihim na proyekto. Palagi siyang nagkukulong sa isang hindi na ginagamit na silid sa ibabang palapag ng mansyon at sinabi niya kay Biyaya na ito ay bahagi ng kanyang art therapy. Nagtaka man, hinayaan siya ni Biyaya na nagbibigay sa kanya ng espasyo na kailangan niya. Isang hapon, inabutan ni Lakan si Biyaya sa hardin. Biyaya, sabi niya, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May gusto akong ipakita sa iyo. Pwede ka bang magsuot ng pinakasimple mong bestida at samahan ako mamayang hapon? Nagtataka man ay pumayag si Biyaya. Nang hapong iyon, dinala siya ni Lakan sa silid kung saan ito naging abala. Pagbukas ng pinto, isang munting galeriya ang bumungad kay Biyaya. Ang mga pader ng silid ay napuno ng mga litrato. 10 malalaking litrato na naka-frame. At sa bawat litrato, iisa lang ang paksa, si Biyaya. Ang unang litrato ay isang kuha na malabo. Halos walang anyo, ngunit makikita ang isang anino ng babaeng nag-aalok ng isang tasa ng tsa. Ito ang isa sa mga unang kuha ni Lakan noong ang kanyang paningin ay nagsisimula palang bumalik. Ang pangalawang litrato ay mas malinaw ng kaunti. Si Biyaya na nagbabasa ng libro para sa kanya, ang liwanag mula sa bintana ay lumilikha ng isang sinag sa kanyang buhok. Ang pangatlo, si Biyaya na tumatawa
habang pinapanood ang isang tuta na naglalaro sa damuhan. Ang kanyang tawa ay hindi maririnig sa litrato, ngunit ramdam na ramdam ito. Bawat litrato ay isang hakbang sa kanyang paggaling, isang sandali sa kanilang pinagsamahan. May kuha ng kanyang mga kamay habang itinuturo ang mga letra. May kuha ng kanyang likod habang nagdidilig ng mga halaman. May kuha ng kanyang pagkunot noo habang nag-iisip. At ang huling litrato, ang pinakamalaki at pinakamalinaw sa lahat, ay isang close-up shot ng kanyang mukha. Nakangiti, na kinunan ni Lakan nang hindi niya namamalayan nung isang araw. Naiyak si Biyaya habang tinitingnan ang bawat larawan. Ang bawat isa ay isang piraso ng kanilang kwento na isinalaysay sa pamamagitan ng mga mata ni Lakan. Ang sabi mo? Panimula ni Lakan. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng emosyon habang nakatayo sa tabi niya. Baka makakita ako ng mas makulay na mundo. Tama ka, nakakita nga ako. Itinuro niya ang bawat litrato. Nakita ko ang kulay ng pagsikat ng araw. Nakita ko ang kinang ng mga bituin. Nakita ko ang asul ng karagatan at ang luntian ng kabundukan. Nakita ko ang lahat ng gandang inakala kong habambuhay nang ipinagkait sa akin. Humarap siya kay Biyaya at marahang hinawakan ang mga pisngi nito, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero alam mo ba ang natuklasan ko, Biyaya? Ang lahat ng kulay na yon, ang lahat ng gandang yon, paray nagiging walang kahulugan kapag wala ka sa aking tabi para ibahagi ang mga ito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nangingilid na rin sa luha. Maaring makakita ang aking mga mata ng 1,000 magagandang tanawin, ngunit ang puso ko, iisa lang ang palagi nitong hinahanap. Iisa lang ang palagi nitong nakikita. Hinawakan niya ang kamay ni Biyaya at inilagay sa kanyang dibdib. Ang tunay na liwanag, Biyaya, ay hindi ang nakikita ng mata, kundi ang nararamdaman ng puso. At ang puso ko, ikaw ang nakikita. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa puso ni Biyaya ay tuluyan ng naglaho, na parang mga aninong itinaboy ng pinakamaliwanag na umaga. Hindi na niya kailangan ng iba pang patunay. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ni Lakan ay mas totoo pa sa sikat ng araw. Mahal din kita, Lakan. Bulong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi, noon pa man. At sa gitna ng kanilang munting galeriya, sa harap ng mga larawan ng kanilang pinagsamahan, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako, pag-unawa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng dilim at nagtagumpay sa liwanag. Ang kwento ni Lakan at Biyaya ay hindi nagtapos doon. Ito ay simula pa lamang. Magkasama, ginalugad nila ang mundong puno ng kulay. Naglakbay sila sa mga lugar na dati pinapangarap lang ni Lakan. Ipinakita ni Lakan kay Biyaya ang ganda ng mundo sa pamamagitan ng kanyang lente. At ipinakita naman ni Biyaya kay Lakan ang ganda ng mundo sa pamamagitan ng kanyang puso. Ang Hacienda de la Luz Escondida, na dating simbolo ng isang nakatagong kadiliman, ay naging isang tahanan na puno ng tawanan, pag-asa at walang hanggang liwanag. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang paalala na kung minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagpapanumbalik ng paningin, kundi ang paghahanap ng isang tao na handang samahan kang maglakad sa dilim hanggang sa matagpuan ninyo ang liwanag ng magkasama. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na liwanag ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya nating makita, kundi sa kung gaano kalalim ang kaya nating mahalin. Ang pag-ibig na wagas ay hindi nasisilaw ng karangyaan o hitsura. Sa halip, ito ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin palabas sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga salaysay na umaantig sa puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lakan at Biyaya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!